Napakarami ng mga kaso ng infidelity na nangyayari sa isang relasyon and mostly had been done by men. Yup, itong mga lalaking ito ay may mga kabit or let's just say other women sa loob ng kanilang relasyon. And paano mo nga ba mapipigilan ito on your own terms, in your own way? Kasi, you know, we guys, kaming mga lalaki, we are biologically hardwired to be polygamous. At sa mga hindi po nakakaalam ng polygamous is yung lalaki is naghahanap ng mga variety ng babae. So, it depends na lang sa isang lalaki if, you know, may disiplina siya sa kanyang katawan at lalong-lalo na kung papasok siya sa isang relasyon at kung paano niya ma-handle yung mga tuksong to. So, ngayon, ito naman yung ibibigay ko mga payo para sa mga babae na ano nga ba yung kailangan mong gawin para hindi na maghanap ng ibang babae yung lalaki mo ngayon. So, bago yan, ako nga po pala si Yuli Leonor kung bago lang po kayo dito sa channel ko. At ayan, i-write down nyo lang po yung mga pangalan ninyo and yung address niyo kung taga saan man kayo sa mundong ito. At ang susunod po natin ay yung shoutout section. And yeah, without no more further ado, ito po ang ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una, binabati natin ng happy birthday si Richel Dionisio nung November 12 daw, birthday niya. Yan, hindi ko lang alam anong date na ba ngayon. 10 na ata ngayon eh. 10 ko na-record tong November 10 ko na-record tong video na to. So, happy birthday kay Richel Dionisio. And shoutout kay Emily Hayogon ng Kuwait, kay Raquel Fontanilla ng Pilipinas, kay Nedots Balyos ng Hong Kong. Yan, suking-suki natin yan, si Nedots Balyos. Kay Asma Shaikh ng Riyadh, kay Archel Yemit ng Kuwait, kay Egelina Parsecio ng Taguig, kay Nifla Bayaan ng Qatar, at kay Mary Ann Constantino ng Hong Kong. At mostly nakita ko nga po ng mga nagpapa-shoutout is mga kapwa ko ring OFW. Kaya kung nasa man kayong parte ng mundong to, please mag-ingat po tayo at unahin ninyo yung pagiging healthy, yung katawan at you know, para pag uwi natin ng Pilipinas ay healthy pa rin ang ating katawan at makakabanding pa natin ang ating mga pamilya. Kaya kumain ng gulay para humaba ang buhay. Let's go to the video. Mga paraan para hindi na maghanap ng kabit yung lalaki mo. And number one is be the type of the quality that he cannot find anywhere else. Yan, maging isang tipong babae ka. No? Magkaroon ka ng ganitong quality na hindi niya mahahanap sa ibang babae. Yan, para maiwasan niya rin yung paghahanap na ng iba. Para sabihin niya, nag-iisa ka lang kasi nga yung diamanteng mahirap hukayin, mahal kung bibilhin, kaya nga pinag-aagawan, di ba? Kaya yan, have this type of quality like, kunyari, yung pagiging, you know, wifey material mo, yung pagiging magaling mo sa kama, you know, pagiging maalagain mo, pagiging sweet mo, na which is so rare na ngayon sa generation na to, at pagiging tapat mo sa kanya, you know, binibigyan mo siya talaga ng feminine energy, at feed up mo yung masculine energy niya, and yeah, nabu-boost up yung pagiging pagkalalaki niya. And once you have this type of quality na ganyan nga, yung mga sinabi ko, is you will have some, you know, defense na and security para hindi ka na niya, you know, iwanan or hindi ka na niya papapalit pa sa iba kasi nag-iisa ka lang, you know, wala na siya mahahanap na kagaya mo. So I mean, siguro may mga bagay pa ako hindi na may mention. But if you have that type of quality that's so rare, you know, na hindi na mahanap sa iba, you know, you should be secure for yourself at kailangan mapanatag na yung loob mo. Up next is loyalty. Yup, I think in my own opinion, yan yung pinaka-importanteng, you know, traits mo na kailangan mo maipakita sa kanya. And kailangan mo ma-send yung message na you are a loyal girl. And how can you send that type of message? Loyalty can be shown through actions. And you know, being loyal, ride or die, yan yung mga gusto naming mga tipo ng babae na I don't know kung sa generation na to is
I think that is so rare na ngayon. Kaya nga, nakailang palit na rin ako ng jowa kasi, there's a lot of red flags na nakita ko sa mga babae na medyo hindi ko nagugustuhan. So, I better end those type of relationship and move on to the other one because I am searching for something. So, kailangan magkaroon ka ng loyalty, which is madali naming madedetect as a lalaki. Gaya nga nasabi ko before sa old videos ko na kung kayo mga babae merong women's instinct, siguro hindi nyo pa alam kung ano yung mga men's instinct namin na may mga mechanism of detection kami. Madedetect namin if you are a loyal girl or not. Up next, ang ways na para hindi na mga bet yung lalaki mo is wag mo masyadong hihigpitan. Wag mo masyadong lalagyan ng kadena sa leeg. If you know what I mean. I'm just using this type of metaphor. Kasi parang aso nga yung mga lalaki. Sorry sa mga lalaking nakikinig but sorry, I'm just telling the truth. Kami mga lalaki is mga dogs nga. Sabi nga ng mga babae sa Amerika na men's are dogs. Ginaganon nga kami. Kasi, the more na hinihigpitan mo kami is the more na gusto namin kumakawala. You know what I mean? Giving your man a freedom. Kung alam mo naman, kung trusted mo naman yung lalaki mo, kung alam mo naman yung mga here and wheres na nangyayari sa buhay niya. And so you better hindi mo na kailangan maging nagging type of girl, nagging ba tawag doon, or masyadong mahigpit kasi a man needs his peace of mind, Ayaw naming nararamdaman namin na parang may boundaries kami na may kung alam namin yung gagawin namin is, not offensive when it comes to you, lalo-lalo na yung pambababae, we also need our freedom. But the more na kung hinihigpitan nyo kami, is the more na nagugustuhan namin gawin yung mga ayaw nyo. Kasi nga, parang kumakati yung mga paa namin na gawin yun. Kumakati yung mga kamay namin na gawin yun. So, you better give that guy a freedom at wag mo siya masyadong higpitan kung ayaw mo siyang mangabit. And last but not the least is you have to show that you are wifey material. Which is sa early stage, sa maagang stage ng relasyon nyo, kung kunyari, you already spent like a year together sa relasyon. Kunyari mga ganyan, di ba? You have to show that you are a wifey material. If he's securing you, pag yung lalaki niya, sinisecure ka na niya, pag napakitaan ka na niya na kaya kong mag-provide sa'yo, kaya kong protektahan yung family na binubuo ko, is in return, you have to show that guy that you are a wifey material, knowing na kaya mo rin siyang alagaan pag dumating siya sa bahay, knowing na may pagkain siya pagdating sa bahay. Ayan yung pinaka, nagpapatibok sa puso namin talaga. Kasi, ayun lang alam namin mga lalaki na love language na gustong love language ang lalaki is punuin mo lang yung tiyan namin. Mahal na namin kayo na sobra at lahat gagawin na namin yan. That's just only one part of being a wifey material, okay? Nag-iisang part lang yan. So, there's a lot more. Like, example, taking care of the babies also. Giving your nurturing power sa family, lalong-lalo na sa kids. That is also one wifey material that, napakarami pang wifey material stuff na which is all positive. And, you will tatanggalan mo na siya ng reason na mambabae, mga bet, or anything else na infidelity man kung ano mang gagawin niya. So, yeah, that's pretty much it. So, sana na-enjoy nyo itong video na to. At yan, sana huwag niyong kalimutan mo na i-like. At mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At kung may nangangailangan man itong video na to, i-share nyo na sa kanya. Don't hesitate to share this video to him or her, kahit kanino man yan, because this video is also applicable to both genders, male and female. And, this is all applicable. So, and also do not forget to follow my Instagram right here para makita nyo yung mga personal daily dose ko dito sa South Korea. Ayan, Instagram ko yan. Punta tayo, bisitahin nyo, i-follow nyo ako. Ayan, magkulitan tayo dyan minsan sa comment section ng mga pictures ko. Magre-reply ako sa inyo minsan pag hindi busy. Yeah. Thank you so much once again for watching.
At lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Goodbye.